Sabi may office sa China na kayo gawa dagdag 1,000 bago FB account. Tag-iisa, 1,000 hits. Ayos kayo talabaho, kayo balil ko sa otak at kayo wala otak. Ay, galing-galing lang sahod-sahod pelo kay Bobo Spelling. Polo kay Pela, kapalpes nyo. Kayo, Bobo. Kayo lakay, sa Lahanda 2020, sa Laol. Sa Laol. Patay gutom kayo na trolls. Mukhang pera. Magkano bayad sa inyo ni BBM, mga anti-Duterte? Hoy, dumating na sahod natin. Ha? Seryoso, tara! Bawain na lang ninyo kaming province, yun dyan, pati Philippine Province of China. Naka-probinsya na kami. Oh, Province of Philippines, Republic of China. Pero bakit ganun kadaling bitawan ang mga salitang yan? Hindi dapat ipamigay ang ating bayan sa dayuhan at ang soberanya ipinaglalaban, hindi isinusuko. Daming OFW tuwan-tuwa dahil 10 taon na ang passport. Pero isipin mo, bakit kaya pati driver's license ginawang 10 taon eh? Mga OFW hindi naman nagmamaneho, di ba? Kasi labas sila ng labas ng bansa. Pero ito ang reason, guys. Ito ang reason, ha. Tandaan nyo, hindi po talaga pagka-Pilipino ang nais i-serve netong policy na to, no? Hindi po. Ito po ay intelligence information po to, ha. The only reason na ginawa po nilang 10 taon ang passport at 10 taon ang driver's license, di ba alam nyo naman na napakaraming Chinese na kung ginawa ng birth certificate sa bandang Davao po yun eh. Davao region, not necessarily Davao City, pero alam nyo na kung sino po ang mga nagpasok na, di ba? Ang dami po lumalabas. Daang-daang libong mga Chinese po ang pumunta dito dahil po sa Pogo. At syempre, eto, kung taon-taon po silang mag-a-apply, mabubuko po. Mabubuko po sila na, di ba, peke yung birth certificate nila, di ba? Taon-taon i-check yung mga nila, di ba? Hindi nga sila marunong magtagalog pero may birth certificate, kaya yan po ang totoong rason. Kaya wag po kayong matuwa na ginawa yan ni Digong, no, para sa mga Pilipino. Hindi. Yan po ay ginawa niya para i-serve ang kanyang pagkatuta niya sa China. Mga Chino, sila Michael Yang na nagbebenta ng mga babawal na gamot. Tapos yun nga, yung mga negosyong pogo na illegal at kung ano-ano pa. Kaya wag po kayo masyado matuwa, ha? Yan po ang katotohanan dito. Alright, once again. Lahat tayo nagdurusa ng pandemic. Meanwhile, yung mga paboritong kontraktor ni Duterte na kumita, nakabili pa ng mansyon sa Dubai. Diyan, mismo, sa property na yan, matagal nang magkakilala sina Duterte at Michael Yang. In fact, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen, sa isa sa mga opisina ni Yang. At noong 2017, si Yang naman ang pumunta sa Davao. Ipinakilala pa nga niya kay Duterte yung ilang pang mga kaibigan niyang Chinese businessman. So these people that you see, sila yung nagtayo ng Farmally 2 years later, or noong 2019. And as you can remember, noong tinamaan na tayo ng pandemic noong 2020, itong Farmally, kahit wala pang 1 milyon yung kapital, 8 billion pesos agad yung kontrata mula sa PSDBM. Care of another Davao guy, yung dating tao ni Senator Bongo, si Lloyd Christopher Lau. Ang may kontrol ng pera ng Farmally, si Lin Weixiong alias Alan Lim. Ginamit niya nga raw na dummy yung Farmally, sabi ng ombudsman. Noong 2021, nung sinusubukan na nating bumangon sa COVID-19, hindi lang bangon kundi lipad ang ginawa ni Yang at Lin. Pumunta sila sa Dubai. And in just 2 months, in May and June 2021, nakabili si Lin ng 2 property worth 1 billion pesos. Ang isa sa mga villa na yon naging co-owner si Yang. Nabenta rin nila agad at kumita pa nga sila ng 317 million pesos. Alam nyo, wala namang mali sa pagbili ng property. Kung mayaman ka, go, gastusin mo yung pera mo. Ang tanong lang naman, paano ba nila kinita ang perang to? Imagine, napakaliit yung kapital tapos isang taon lang, may 8 billion ka na. Substandard nga daw yung ilang sinupply nilang face mask at face shield. Tsaka parang hindi natatapos yung issue sa kanilang dalawa. Kasi nung may inismuggle na Shabu sa Pampanga last year, parang may bakas pa rin daw sila dahil interlocking yung directors ng mga kumpanya. Yung Golden Sun 999 Realty Development, ang nangyayari po nun, si Rose Nono Lim, si Eddie Taiyang, Jack Yang, at yung Eddie Taiyang naman po, Jack Yan, nakakonect po yan sa Empire 999 kung saan po nakita yung 3.6 billion pesos na Shabu sa Mexico. We tried to get the side of Lin and Yang through their lawyers. Pero kung ang House Quadcom no, hindi nila sinasagot kami pa kaya, hindi nga namin sila kayang mapakontempt, di ba? And as usual, nakaalis na yun sa bansa. And mind you, this network of Yang and Lin is just one corner of a big universe of shady networks na foreigners daw ang nagpapatakbo. Well, it's more fun in the Philippines nga naman, di ba?